gagalingan ng apoy. Sa initial na impormasyon natin, nagsimula ito sa bandang Kisame sa ikatlong palapag at sa ngayon tuloy-tuloy yung pagsisikap. Pinagbabasag na yung mga salamin, may mga kagawad na ng PFP na nandun sa ikatlong palapag at meron na rin mga volunteer nagtutulong-tulong dun sa pinakataas at sa ngayon talagang tuloy-tuloy pa itong ginagawa na punterya na mga kagawad ng pamatay sunog. Itong building na to ng DPWH sa Quezon City, buka pang bago, no? Ang nakapagtataka lang, bukang walang fire alarm system or fire sprinkler para na sa ganon, nakatulong sana na hindi na lumaki itong apoy. Pero malalaman natin yan dahil lang gusali na to, may nakalagay pa na ISO 9001. Ibig sabihin, dumaan dito sa mataas na standard, pero nakapagtataka na bakit nangyari itong sunog na to. No? Nakikita natin na tuloy-tuloy pa yung pagsisikap ng mga kagawad ng pamatay sunog dito sa lugar. No? At talagang nagsisikap lahat sila, yung mga volunteer, mga taga-BFP, para mabugahan ng gusto ng tubig yung gusali. Nakikita natin doon sa bandang taas, kahit makapal yung pusok, nakapwesto pa rin at bumubuga ng tubig yung ilang mga bumbero na nandun sa ikatlong palapag. May gamit sila ng mga breathing apparatus para na sa ganun, hindi sila masuffocate nung makapal na usok na nangyayari, no? Dito sa ikatlong palapag ditong gusali. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung operasyon ng PFP na mga kagawad ng pamatay sunog dito sa bahagi, sa compound ng Department of Public Works and Highways sa Bureau of Research and Standards sa mga oras na ito. No? Talagang nagsisikap-sikap